PBBM tungkol sa secret agreement. Eto muna tayo sa shabu. Putang dami na, 3 araw pala tong topic natin ah. Dito tayo sa shabu ha. O gustong-gusto nyo marinig ito. Meron kasing bago pa to pumutok, may nag-message na sa akin tungkol dito. Basahin ko lang ha. Baka lang. Wag na, mahirapan pa ako. O basta sinasabi niya na, Boss Dada, meron po ditong nahuling shabu. Ang daming nahuling shabu, sir. Ang tindi, dumaan yung van doon sa checkpoint. Putang ina, saan ka makakita may dala kang shabu, dadaan ka sa checkpoint? Tarantado din ang putang ina. Siyempre, bayaan mo muna mawala yung checkpoint bago ka dumaan. Sinong ulol ang magnanakaw? Tapos, ang pagbebentahan mo, yung gwardiya ng grocery, putang ina, makukulong ka talaga. So, eto matindi. 13 billion na shabu, putragis yan. Alam mo ba nung nakaraan, tila mo, kulang-kulang 1 tonelada yung nakuha nung nakaraan sa Maynila. Puta, ito, ang dami. Ilan tonelada? 2 tonelada yata itong hayop na drugs na ito. Inilagay sa van. Tain na syempre, pag sinilip mo, punong-puno, putang ina, puro cubes. Alam mo na kagad, hindi magic sarap yan. Oo, di, puta, sabi ko, imposible naman. Ang tanga naman, sobrang tanga naman ng may-ari nitong shabu na to. Di sana nilagay mo sa kumuha ka ng angkas. Siguro mga 500. 500 na angkas, tagi 1 kilo ibigay mo. Oh, kunyari merong ride. Yung isang motorcycle group, ano ba? Banateros Riders Club, ilang kayo? Ano kami, sir? Mga 700. 700 kayo, sige, bayaran ko kayo. Yung grupo nyo, bayaran ko ng 5 million. Meron lang akong magra-ride kayo, tapos may padadala lang ako sa inyo. I mean, ang daming paraan para itong drugs na ito ay mailabas mo. Puta, ang galing naman ng may-ari nito. Oh, ang galing ng may-ari. Puta, ilan to? 2 tons? Punta ka na, tumawag ka na UB. Nilagay mo sa isang sasakyan, 2 tonelada? Puta, sana nilagay mo na lang sa truck ng basura. Di ba, mano ba naman na kumuha ka ng truck ng basura, ipailalim mo, patabunan mo ng basura. Di ba, hindi naman mangangamo yun, shabu yun eh. O tapos padaan, checkpointin ba yung basura, baka mandiri pa yung pulis. Ew, yak, ang baho, umalis na kayo. Ew, that's gross. Oh, that's gross. Oh, get out. Oh, get out. It's stinky. O di ba, kung talagang gusto mo puta ina, nilagay mo na sa isang sasakyan, puta, pinadaan mo pa sa checkpoint, ang galing, palakpakan. Tas eto masaya, puta ina, wala na naman nahuling drug lord. Walang nahuling drug lord, puta ina niyan. Sabi, hindi madugo, ang galing talaga ng war on drugs natin, hindi madugo. Putang ina, paano magiging madugo? Wala kayong nahuhuling malaking drug lord. Puta, nahuhuli nyo, driver. Kawawa naman yan, putang ina, 2 tonelada. Kahit 5 silya elektrika, kulang pa dyan sa dami ng daladala niya. Pero congratulations sa mga pulis, ang galing ng mga pulis. Mantakin mo kahit hindi sila gumagalaw, nalaglag sa harapan nila, putang ina, 2 toneladang shabu. Ang galing, palakpakan. Sa sobrang effective, mga boss, puta, ito, sigurado magiging BBM supporter na ako, government supporter na ako. Sa sobrang effective ng kanilang war on drugs o ng kanilang drug, ano po tawag nila doon? War on drugs, kaya ano yun kay Basti Drug war. Putang ina, binaliktad lang. Oo, yung drug war nila, yung kanilang drug war, mga bossing, puta, sa sobrang effective, taina, nalalaglag sa harapan nila yung mga shabu. Ito matindi. Puta ina, pinuntahan ng presidente. Ina, sabi ko, ay puta, alam mo, kung hindi na lang nagpunta sana si BBM, trabaho naman ng pulis yan. Congratulations ha. Ang daming problema ng Pilipinas, hinahanap kayo, di kayo makita, nasa concert.
Tain na, tapos ito biglang bam, nandiyan ka sa alitagtag. Anong magagawa mo dyan sa shabu? Tinitignan-tingnan mo pang ganun. Putang ina niyan. Ano na itulong mo dyan? Inahuli na. O sana di nahuli yung shabu, no? O tapos syempre yung shabu mula dyan dadalhin yan sa somewhere, let's say Krame o kaya Camp Bagong Diwa, kung saan man dalhin yan, doon ka na pumunta. Saan nahuli? I'm congratulating the police for this wonderful effort. Tangina effort yan, checkpoint. Pero sobrang galing talaga ng pulis. Maniwala kayo, mga kapulisan natin, sobrang galing ng war on drugs nyo. Sa sobrang galing ng war on drugs nyo, ang lupit sa loob ng 2 taon mahigit. Tanginan yan, halos 1 tonelada. Ito naman 2 tonelada. Putragis yan. Ganyan na po kadami ang droga sa Pilipinas. Imagine kung itong drugs na to ay pain lang. Pinain yan para lahat ng pulis nandiyan nahuli. Yes, nahuli natin yung 2 tonelada. Puta, yung pala sa kabilang kalsada, may dumaan na 10 tonelada. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, sobrang dami ng drugs ngayon. Ilan yung nauhuli? Ilan yung hindi nauhuli? Imagine nyo na lang. Oy, Diyos ko po. O sige nga, tingnan nga natin. Ang galing talaga nito. Sabi nila, hindi daw nahuli yung yung drug lord. Para lang yan yung kanilang raid ng bigas. Diba ni-raid nila? Na-raid namin ito sa warehouse na to. Sa warehouse na to may bigas. Puta ina, wala na yung may-ari. Bigas na lang yung naabutan namin. Puta, yung warehouse ba? Walang pangalan nun umuupa dyan? Sigurado naman kung ako may-ari ng warehouse na yon, pupuntahan mo ko, hoy, puta ina mo, warehouse mo yun eh. Ay, hindi sa akin yan. Sa akin yan. Pero may umuupa dyan. Ito yung umuupa, Siyempre kung ako nagpapaupa, ang laki nung bodega, ang mahal ng upa. Pag nagpaupa ako, kukunin ko lahat ng detalye. Pangalan, address, co-maker, ano mo pa yun, titingnan mo pa kung saan nakatira para siyempre, kaya ba nito magbayad? Kasi may mga advance deposit yan. Hindi naman magbabayad ng cash yan. Pag nagbayad yan, cheque. O di sana makukuha mo. Ito yung cheque na binayad sa akin. Ang pangalan niya si ganito, si Tokmol Aladin. Oo, si Abdul Jakul Salsalani ng Patikul. Di sana may mga ganun, di ba? Wala Nahuli ba yung mga smuggler? Wala. Ito, ilang toneladang drugs, putang ina, walang nahuli, driver lang. Wala mo pa hinante. Anak ng tinapay yan. O sige. Total, ganyan nakatanga mga Pilipino. Putang ina, maniwala na lang tayo. Maniwala na tayo. Parang ang Pilipino, ang tingin nila, wala nang kakayanang mag-isip eh. Ang husay, putay, pagmamalaki ng mga insimada to. Ano na Duterte, nakahuli ka ba ng ganyan? Putang ina, kung ako sasabihin ko, hindi ako nakahuli ng ganyan kasi walang ganyan nun. Puta, noon ang mga drugs nandito sa Pilipinas, dito binubuo, dito niluluto, winasak lahat nila bato yan. Ngayon, puta, wala nang dito, wala nang mga lutuan sa Pilipinas, puta ina. Mayroon na, export na. Ini-import na natin. Diyos ko po. So wala nang kahirap-hirap. Anyways, pakinggan natin itong pakinggan natin itong balitang ito na napakahusay. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 13 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Puta ina, 13 billion? 13 billion pag sininghot nyo yan. Puta ina, sigurado sa langit na kayo pupulutin. Sa sobrang high nyo, lalagpas kayo sa langit. Baka mapunta kayo sa sobrang lagpas nyo sa langit. Puta ina, iikot na yan sa impyerno. Na nasabat sa Batangas kahapon. Tila may pasaring naman ang Pangulo. Sabi nito ni Maria, boss, sabi ni Maharlika, reject daw yung tunito niladang siya. Putang ina si Maharlika. Natikman niya? Reject daw? Galing ng intel ni Maharlika. Puta, naunahan niya pa si Bongbong Kaya na matindi si Maharlika, parang super peri Sakay na. Sabi ni Angelo, kay Maharlika ba nag-report yung mga pulis? Baka, nauna pa sa kanya.
Baka may babaeng ahas din siya dyan sa alitagtag. Putang ina niyan. Nakita niya yellowish yung shabu. Putay na, matindi. Maharlika, parang gumagamit ka din dati. Alam mo yung mga yellowish ah. Ibang klase ha. Bilib ako kay Maharlika. Kung kung yung mga pulis, puta ina, nalalaglag yung mga shabu sa harapan nila. Puta si Maharlika, lahat ng problema sa Pilipinas alam niya. Palakpakan. May puting ahas din siya dyan. Putang ina, ang galing ni Maharlika. Sana all. Oo, sabi nga ni Dave Tibon, baka kaya yellowish yan, di nagtututbrush yan. O kaya baka galing sa mga dilawan tae yan, no? Sino nagdala ng isang tan na shabu? Puta, matindi, walang driver. Walang driver yung sasakyan nung nahuli, di remote control. Pero okay lang yan, kayo naman, oh. Bakit baka siya yung pahinati si Maharlika? Taina, baka pero alam mo, ito lang yan mga boss. Taina, bakit ako? Kung ako yan, ganyan ako kayaman, 13 billion, ano ba naman mag-arkila ako ng 3 helicopter? Tapos isakay ko lahat sa helicopter yan. Ba't mo padadaanin sa kalsada ganyang karaming hayop na yan? Tsaka usually pag tinatransport yung mga ganyan, tangina madaling araw, kaya gabi. Tatanghalid tapat. Sabi naman ito, grabe naman to si Jennifer Zamora, mapapagalitan tayo niya. Baka si Marcos ang umorder, gago to. Tangina, ano yan, Shopee? Sabi, baka order niya yan. Baka Shopee yan. Ay, putragis yan. Sige na nga, ano natin to. 13 toneladan shabu, matindi. Sa pagmamalaki niyang walang nasawi sa anti-drug operation na ito. Puta, walang nasawi. Tangina, walang masasawi. Isa lang nahuli niyo yung driver. Wala talagang pag may nasawi pa dyan, puta, ibang klase na. Puta, saan ka makakita? Wala pong nasawi. Bakit po? Ilan ba yung involved na tao? Isa. Putang ina ko, isa na lang yung involved na tao, nasawi pa. Sobra naman na yun, 100% ano yun. Kill rate yun. Okay lang, kung halimbawa, 30 yung tao, walang namatay, bilib ako. Pero puta ina, kung yung driver lang nabuhay, putang ina niyan, sinong gagong lalaban? Mag-isa ka lang, ang dami ng pulis. Oh, hindi ba? Galing. Nasa frontline ng balitang niya, si Maricel Halili. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Ano yun? Aabot? Ano yun? Galing ha? Sige, congratulations ha. Sobrang ganda nito. Ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sindikatong nasa likod ng halos 2 toneladang shabu na nasa bansa. Utang ina, baka dumugo yung mga kamay nyo kakasaludo, baka mapila yung mga balikat nyo kakasaludo. Puta, matindi ha. Batangas kahapon. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang sako-sakong droga na nagkakahalaga ng Personal na ininspeksyon ng Pangulo, pukin ng ina niyan. Trabaho ba ng presidente yan? Trabaho ng presidente yung mag-check ng mga ganyan. Ito pa nakakatawa, putang ina, saan ka Hindi ka ba naman mauulon? Putang ina, alam mo lahat na nauhuli shabu dito sa plastic na green nakalagay. Ilalagay mo yun sa sasakyan, puta nakalagay sa plastic na green. Putang ina niyan, parang kilala ko yung mga plastic na yan, parang nahuli nyo na nung nakaraan yan ha. Hayop talaga naman Personal. Intindi ha. Personal na ininspeksyon ni Marcos yung shabu. Puta, bakit expert ka? Oo, walang hiya. Pero okay yan, maganda yan. At least hands-on. Kayo naman, masyado kayo reklamo. Pag hindi nagpupunta, puta, galit kayo. Pag nagpupunta, galit pa rin kayo. Saan nalulugar yung tao? Mamamasyal na lang yan pagka ganyan. Nagtatrabaho, galit kayo. Hindi nagtatrabaho, galit kayo. Ay, hindi na kayo maintindihan Lahat na lang mali
13.3 billion pesos. Naharang ang mga kontrabando habang sakay ng van na Tangina niyan, tinan mo yung van. Ilalagay mo yung buong kargamento sa isang van. 2 tonelada. Anak ng tinapay. Checkpointin talaga yan. Kasi syempre sasabihin nung mga enforcer, puta baka kolorum. Ops, para. Saan ang biyahe mo? Baka nangongolorum ka, biglang pagtingin. Ano yan dala mo? Oh, puta mga naka-green na tsaka yan ah. Baka siya buyan. Ayun, huli. Sabi ni Dabawinya, dapat magpasalamat na lang tayo may drug war siya. Oo nga naman. Ang matindi dito sa drug war niya, ma'am, walang nasaktan. Wala rin nahuli. Sabi ko, putang ina, hindi naman tanga tao eh. Alam naman tao yung ganyang galawan. Pero congratulations pa rin sa administrasyon kasi record yan. Record yan kasi napakarami nang nahuhuli nila sa panahon nila. O kaya palakpakan natin ang kapulisan. Katulad yan. May plate number yan. Ito pong sasakyan na ito ay nakapangalan kay Ganire. Di ba dapat ganun yung mga report? Tayo na isakay mo sa mumurahing pero yan, alam mo to, photon to eh. Ang photon, di ba China? Sisisi na naman nila sa China yan. Sabihin galing sa China na naman yan. Sige, play pa natin. pinara sa checkpoint. Sabi ng mga pulis, galing Santa Teresita ang sasakyan at aligaga ang driver nang hinga nila ng lisensya. Tangina, hindi ka ba naman aligaga? May 2 tonelada ang shabu. Tangina, kung ako yan, baka inatake ako sa puso eh. Tangina niyan. Palagay ko, ito pwede mangyari to ha. Ito si kuya, baka nasa kulungan na to, inilabas lang para ipag-drive yan. Kasi mahuli man yan, nating tulus na siya. Pwedeng ganon ha. Hindi natin sinasabing ganon, pero pwedeng mangyari yun. Oo, yung makakalabas, yung iba nga nakakalabas tapos pumapatay sa labas eh. Tapos babalik ulit sa loob eh. So eto matindi, tayo na yan. Ay, naku po, Diyos ko po, isang 2 toneladang shabu worth 13 billion ilalagay mo sa isang sasakyan? Ano yun, nagtipid ka? Mano ba sinakay mo sa Victory Liner? Kinontrata mo yung bus? Kuya, wag kang kumuha ng mga maleta ha. Itong mga 2 tonelada ilagay mo dyan, puta, bigyan kita ng mga 70 million. Tangina, sabi ko sa inyo, kahit sino, pilit bibit-bitin yan sa sobrang laki ng value niyan. Napansin tuloy nila ang nakatakip na trapal sa likod ng van. Nang tanggalin, dito na tumambad ang sapa-sakong plastic container na napistong shabu. Base sa testing at... Ay, ang labo, no? Alam nyo ganito yan. Kailangan malaman natin, meron na bang timbre sa inyo na may ganyang kalaki na shipment? May timbre ba? Kung may timbre, okay, nag-checkpoint kayo tapos talagang hinanap nyo. Kasi mukhang pinpointed eh. Kasi papunta kami ng Davao del Norte. Nakadaan kami siguro sa 4 na mga checkpoints. Wala pong checkpoint na tinitingnan yung loob ng sasakyan. Wala yung sisiliping ganon. May mga tupperware dyan ah. Ano yung laman yan? Ulam? Ano yung kaldereta yan? Kaldereta? Ano yung kambing? Walang ganun. As in, silip lang sila. Ay po, okay, sige, abante. Tuta ito, pinara, aligaga, sinilip, may mga container, binuksan, bang, shabu, palakpakan. Ay, Diyos ko po. Hindi kami makapag-react ng ganito kanina dun sa studio eh. No, dahil baka lalong magsara yung studio, kaya ingat na ingat kami. Dito na lang tayo. Sabi nga, basic lang sa timbre, di ba? Totoo naman niya, sabi ko nga, hindi naman tayo tanga, di ba, Jay Guevara? Alam naman natin yung ganyan eh. Pero sige. Okay na yan. Total naman nagawa niyo yung trabaho niyo, nahuli niyo yung shabu. Wala nga lang yung drug lord, pero pwede na, at least meron kesa wala, choosy pa kayo. Ma'am Dabawinya, ano sabi ni Basti rito? Baste,
Ano sabi mo tungkol dito? Anong masasabi mo tungkol dito sa pakaraming droga na ito? Putang ina niyan, wala na tagalang pag-asang hayop na yan. Kaya galit na galit kayo. Basti, kaya naman pala ganito eh. Hindi mo kaya to sa Davao, wala ka pala eh. Putya, mantakin mo to. Yung mga pulis dito sa Alitagtag, pinaglihi sa aso. Naamoy nila. Yung buti sana kung ano eh. May dala kasi kaming aso. Pinaikutan namin, umupo yung aso. Sabi namin may something dito. Pero hindi. Boom, checkpoint, pak, nakita ko may tolda. Nakita ko may Tupperware. Pag-check ko, shabu. Putay na palakpakan. Di mabuti sana kung hindi, may dala kami 4 na aso. 4 na aso, umupo lahat. Ano yan, Backstreet Boys? Sabay-sabay. Imposible yun. So ibig sabihin, may dalang droga yan, di ba? Kaya na gagawa lang kayo ng istorya, kulang-kulang pa eh. Hindi may mga alagang Shih Tzu yung mga girlfriend nyo. Ito yung mga aso namin, bum sniffing dog. Bum sniffing dog, bakit yung shabu na amoy nila? Expert po sila sa bum at saka sa shabu. Ganun. Sa checkpoint, di ba driver's license saang chine-check? Hindi mo rin pwedeng i-check yung driver's license kapag walang violation. I-check mo yung driver's license pag may violation. Pero kung walang violation, usually visuals lang yan. Wala kayong baril dyan. Ano nagawa? Nagpapat session kayo dyan? Ganun lang yun. Pero kung wala, dire-diretso lang yun. Walang silipan, walang bukasan, wala kayong wala kayong search warrant eh. Sige. Inventory. Lumabas na mataas ang kalidad ng mga nasabat na shabu. Posibleng galing ibang bansa ang mga droga at ipinuslit lang dito sa Posibleng galing sa ibang bansa, TV5. Mga gunggong galing sa ibang... Wala nga tayong bigas dito, shabu pa. Tangina niyan. Sinong tarantadong chemist gagawa ng ganyang karami tas high grade? Wala kang mabiling maintenance sa butika eh. Gagawa pa tayo ng shabu dito? Posible daw na galing sa ibang bansa? Galing sa ibang bansa yan? Wala nang shabu ginagawa rito. Bibili ka nga ng sa Mercury nga, pumunta ka eh. Legit na drugstore na yun eh. Yung mga gamot, wala pa. Loko-loko din tong TV5 na to, parang mga eng-eng. Pilipinas. Ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang matagumpay na operasyon. Patunay lang daw ito na hindi kailangang maging madugo ang drug war. Patunay lang ito na hindi kailangang maging madugo ang drug war at hindi rin kailangang may mahuli. Okay na nakatakas yung tao, basta importante nahuli natin yung dala niya. Di ba? Palakpakan, napakaganda naman yan, napakahusay at salamat PBBM dahil binisita mo ito, mabuhay ka. Ganyan, kailangan namin ng ganyang presidente. Hands-on. Sana sa lahat ng mga pangyayari sa bayan natin, lahat pinupuntahan mo. But anyway, sabi nga niya, ano ba kayo sa Amerika nga, nakakapunta ako dyan pa sa Alitagtag. Ang lapit niyan, dyan ako mahilig mag-beach tsaka surfing. Di ba? Sabi ng Interior Department kahapon na ito na ang pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng bansa. Dalawa yun. Dalawang pinakamalaking drug hole. Noong kay Mayo, pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng bansa. Pangalawang taon, pinakamalaki na naman. Puta Marcos, hindi ka nagugulat? Pumapasok sa Pilipinas yung ganyang kalaki. Putang ina, puntahan mo yung customs. Galugarin mo yung customs. Sinong nagpapasok na itong mga hayop na droga na ito? Saan galing yan? Visit na yan? Putang ina, anong sinasabi mo? So tapos na dyan? Matagumpay po ang ating war on drugs. Hindi natatapos yan dyan, Marcos. Punta ka sa customs, tingnan mo kung sino yung mga may-ari ng van na yan. Balatan mo ng buhay yung driver para malaman mo kung sino yung drug lord na may-ari niyan. Anak ng tinapay. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. Bakit di nyo nahuli? Anong nahuli? Nagpunta sa inyo eh. Nagpahuli. Ito po ang pinakamalaking droga na nagpahuli sa atin. Nagpahuli yun, dumaan sa checkpoint. Ito po ang pinakamalaking drug haul
Yung pinakamalaking drugs na nahuli natin, hindi po nahuli sir, dumaan po dito yan ng kusa. Nagpahuli, hindi nahuli. Not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Paano magpuputo ka? Wala namang baril yung driver. Obvious naman to. Baste, sampal to sa mukha mo. Panis ka pala eh. Magkano ilan nahuli mo? 28 na yung namatay sa Davao. Ilan nahuli mo, Shabu? Wala pa yata 1 kilo eh. Wala pa yata 1 kilo. Samantalang ito, walang namatay 2 tonelada. Puta, sa sobrang galing nila, sumusuko yung mga drug lord. Ganun sila kagaling. Wala sinabi tatay mo, Baste. Kasi yung tatay mo, ang pinasusuko ng tatay mo, mga drug user. Puta, kay Bongbong, ang pinasusuko niya, yung drugs na 2 tonelada, sumuko sa kanila, palakpakan. Galing, pero ang galing naman talaga. Kung lahat ng mga drug operations natin makukuha natin yung drugs, tapos yung mga may-ari ng drugs makakatakas, wala ngang bloodshed diyan, palakpakan. Okay na 'yan. Kesa wala. Sabi nga ni Dabawinya pagkarinig ng balita, humalakhak. Ikaw, Basti, bitter ka. Si Bitter Ocampo ka ba? Bitter ka lang eh. Ang takin mo, ito walang namatay, wala rin nahuli. Tapos, may nahuli 2 tonelada. At least may nahuli 2 tonelada. Si Basti ilan? Baka wala pa 1 kilo nahuli, 28 na yung namatay. Ang galing. Siyempre, sabi nga ni Dave Tibon, priorities. Di bali nang walang mahuli, basta walang ICC. Di bali nang walang nahuli, basta walang namatay, di wala akong demanda pag natapos ko yung 6 na taon. Galing, ang galing. Palakpakan natin ang mga magagaling na PNP. At inoperate natin ng dahan-dahan, yun dapat ang approach sa drug war. Inoperate ng dahan-dahan? Putang ina, nagpunta yan sa checkpoint nyo? Ano sinasabi mo inoperate ng dahan-dahan? Magpasalamat nga kayo, tanga yung driver niyan. Kung hindi tanga yung driver niyan, hindi nyo nahuli yan. Nandoon na sana sa Maynila yan. Sinisinghot na yan dyan sa mga slums. Tragis yan. Sa ngayon, tanging driver pa lang ng naharang na van ang nasa kustodiya ng mga pulis. Pero giit ng Pangulo, wala silang sasantuhin sa pagtugis sa iba pang nasa likod nito. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician. Ba't yung anak ni Boying, hindi nyo ba't yung anak ni Boying hindi nyo habulin? Yung anak ni Boying, hindi nyo habulin, nahulihan din yun. Hindi ka man lang nagsabi na, Boying, ano ka muna, suspendido ka muna habang naghihiring dyan sa anak mo. Huwag ka mag-alala. Ayusin natin yung case niyan, basta para lang walang masabi, ano ka muna. Kaya DOJ ka, tas yung anak mo nahulihan ng chonky. Ano ka muna, pahinga ka muna. Wala nga ganun nangyari, Bongbong. Ano ka ba naman? Luloko mo naman kami. Pero okay lang yan, Bongbong. Okay lang yan, sir. Mr. President, that's good because, ang importante, may result. Kahit na ano pang sabihin nila, ang importante na huli mo, hindi yan napunta sa kalsada, hindi yan masisinghot ng mga adik dito sa Maynila at sa buong Pilipinas, palakpakan natin si Bongbong dyan. Palakpakan. Because dito sa ating channel, pag tama, pinapalakpakan, pag mali, binabanatan. Walang mali dito sa nangyari na huli na ito. Everything is perfect. Everything is just right. So talagang super effective ng war on drugs ni PBBM. Kaya let us congratulate the Batangas PNP, PIDEA, and the Office of the President, and the Office of the Department of Justice, and the DILG. Lahat na po ng ahensya ng gobyerno, whole of the nation approach. Congratulations po sa inyo. Napakagaling po na nakahuli po kayo ng drugs, pero wala po yung drug lord.
Oo, naku, malamang nga, sabi ni Dabawin niya, baka nakatulog ka daw ng mahimbing dahil ang natutulog ng mahimbing ay siyang nagwawagi. Galing ha? Oo, so at least walang namatay. So dito nakapunto si Bongbong, si Baste 0. Mayor Baste, pasensya ka na, alam mo idol kita, pero sa pagkakataon na ito wala kang sinabi kay Bongbong. Mahinang nilalang ang iyong war on drugs sa Davao. Pwede naman palang ganito, magche-checkpoint ka lang, lalapit sa iyong drug lord. Pwede naman palang ganun. So, congratulations, sir. Mabuhay ka. Teka, mas mabigat pa yung shabu kaysa sa sasakyan ah. Pulis o kung sino man, talagang pinag-iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng mga operation. Ano? Inimbestigahan? Kakasabi lang siya yung nagpunta sa checkpoint. Kinasuhan na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng driver ng van. Nangako naman si PBBM na hindi magbabago ang estilo nila sa drug war. Nangako hindi magbabago yung estilo nila sa drug war. Pero hindi siya nangako na hahabulin kung sino yung may-ari nito. Ay, grabe. Sabi ni Brown na Pinoy, US Army soldier daw yung driver. Ikaw Brown na Pinoy. Chismosa ka. Parang si Marley ka. Tanging ina talagang tong balita na to, no? Itong TV5, ibinalita nila. Putang ina, hindi kayo nandiri sa sarili nyo, TV5. Habang ini-edit nyo to, nilalabas nyo to, hindi kayo nandiri. Putang ina, hindi nyo man tinanong yung presidente. President, asan yung may-ari nito? Di namin alam, isa checkpoint lang dumaan eh. So hindi namin kilala si may-ari niyan. Tinanong na namin driver, sino may-ari? Sabi niya, sa korte na lang daw siya magsasalita. Uy, paano yan? Pero ang press con, tayo po minanmanan po natin sila, inoperate po natin sila, sila po ay atin talaga namang inasikaso natin sila. Akala mo pinawisan sila po siya, hindi. Pinawisan sila kakabuhat ng mga Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. Sabi ni Brown na Pinay, I followed SAS. So si SAS ang nagsabi na American military to? Ano ibig nyo na naman sabihin? Ano ibig nyo na naman sabihin na sangkot na naman Amerika dito? Talaga mga conspiracy theorist kayo ha. Noong nakaraan, nanood ako sa kanila, pinag-uusapan nila biochemistry, puta, umalis ako kaagad. Ang ina, sinong makikinig, madaling araw biochemistry pinag-uusapan. Hayop na yan. Oy, SAS, ayusin nyo nga yung content nyo, yung maiintindihan naman ng tao, hindi yung kayo-kayo lang nakakaintindi, walang iyan naman, pero ang tatalino kasi niyan nila SAS talaga. Diyos ko, kaya lang mga alien, mga kapwa nila alien na makakaintindi nung nila. Nagbabalita mula sa frontline. Maricel. Kaway. Anyways, napakaganda ng balita na yan. Again, congratulations sa pamunuan ng... pasensya na kayo BBM and PNP. Ginagawa ko lang katatawanan. Kasi po ang aking channel ay pagbabalitang may halong katarantaduhan. At dahil tarantado po ako, ang mga mababalitaan nyo rito sa channel ko ay puro pangtarantado. Sabi nito, di mo lang maarok. Yun nga sinasabi ko eh. Napakahina naman ng utak nito. Hindi ko nga maarok, kaya nga umalis ako. Sabi ko nga pang alien yung usapan nila. Hindi naman ako alien. Hindi ko talaga maaarok. Talaga